blessed evening again mga kapatid. And then may mga times na the title of this is one of my ito ka at Janet po pala to, kinuha ko lang talaga, nilagay ko sa kwarto ko kasi sabi ko nga kahit sa birthday ko, kahit hindi ako makatanggap ng money, hindi ako makatanggap ng mga material dito sa mundo, basta may Bible lang na gift, very very appreciated ko na yan. At saka may mga ganito, okay na po yan sa akin. And then ito po yung title nito is Footprints in the Sand. Yan, continue po tayo ha, na may mga time na tinitest talaga tayo ni Lord. May mga time na akala mo yung sitwasyon na kaya na may problema ka, akala mo hindi mo makakaya, akala mo hanggang dyan ka na lang talaga, akala mo na yung problema, kahuna mo ang problema na igo kaya na is dili mo makakaya, kahuna mo ang kasakit na igo kaya na is gasin mo, amo na talaga ang katapusan sa buhay mo, nagasi mo ang problema na igo kaya na is kapara, daradara mo ang kapara gintakubang ka na sa langit kag sanduta dahil sa problema na igo kaya na. But always remember na wala si Lord sa problema na ginhatag na dili po natin makakaya, kasi lahat ng problema na meron tayo ngayon is may purpose si Lord, may dahilan ang Panginoon, na everything happens with a purpose and with the lessons. Pag may problema na nag-aabot sa buhay, ibig sabihin may purpose si Lord, may dahilan ang Panginoon. It's either na gusto ni Lord na masalok na maging strong sa iya, or it's either na may lesson si Lord na kailangan mo matutunan, may lesson na ginatukdo si Lord sa atin na kailangan po natin matutunan. Kaya mga kapatid, sa buhay Kristiyano, sa buhay natin, hindi po talaga maiwasan may mga pagsubok sa ating buhay. Amen. Wait lang. Ayan. Ayan. Sabi po gani mga kapatid is, wala san problema na ginhatag si Lord na di natin makakaya. Amen? Kag hindi binigay ni Lord yung problema para pahirapan kita, para pasakitan kita, para sumuko na kita. No. Hindi yan yung reason na no kay ginhatag ni Lord ang problema na ikaw kaya na. Bagkus, kaya ka binigyan ni Lord ng problema ngayon kasi para mas lalo ka maging strong sa iya, para mas lalo ka na maging matatag sa iya. Amen? Kasi kung walang problema, kung okay ang tanan, sabi nga ni Pastor namon, ni Papa Pastor Merong Arquino, Pastor Merlito Arquino, sabi niya sa Domingo na, pasiman kung okay na ang tanan, ada na sa imong tanan na pangailangan mo, ada na sa imong, para sa mga material na bagay, kompleto ka, may pagkaon ka na, may nainom ka, may damit ka, tanan, ada na ang tanan. Tapos di mahalugod maalala si Lord na nakalimutan mo kung sino ang naghahatag sa blessing, kung sino talaga ang source sa blessing na nag-abot sa imong buhay. Yung pala ay si Lord pala yun. Kaya kailangan di po dapat natin pagkalimutan na kung wala ang Ginoo, wala po dapat kita sa mga bagay na igawa kita yan na. Of course, dahilan din sa imong pagsisikap, dahilan din sa imong pagiging masipag, dahilan din sa imong sacrifices. Pero kung wala talaga si Lord, dili mo na maaabot tanan. Kasi anytime, pwede po kita kuhaon ni Lord kasi si Lord po yung nagmamay-ari ng ating mga buhay, dili po kita. Anytime pwede kita kuhaon ni Lord kung saan niya gusto. Like for example, yan na po, nag-share ako sa word ni Lord, nag-share ako kung gaano kayong Ginoo sa buhay, sa talisad sa aton sa buhay ko. Pero anytime kung buwas kuhaon na ako ni Lord, wala ko mahimo kasi siya po ang tag-iya sa atong buhay, dili po kita. Kaya anytime mintras buhay pa kita, ihatag natin ang buhay natin kay Lord, kasi pag patay na kita, wala kita nasan ka para, kung patay na kita, patay na talaga kita. Wala na sasabi na mga yung kapasan sorry kay Lord, mga yung kapasan tawad sa Panginoon, wala na po na siya. Kung namatay ka na, patay ka na talaga. Doon lang ito mo pakantuan, it's either impyerno or langit. Ayan. Kaya mga kapatid, always remember na yan, di ba ito siya, na naginip siya na nagalakad daw siya sa beach, then may duha ka bilog na tamak ka para bakas ng paa sa buhangin. And then that time nakita niya na duha ito siya kabilog, isad sa iya, isad pud sa Ginoo. Pero nakita niya kung hain lugod na puro kailangan niya ang Ginoo sa lowest part sa iya life, lowest
parts sa iya buhay, kag saddest times sa iya buhay. Kung hain lugod na grabe na wala ka makapitan, wala ka maasahan, tapos wala ka san mashiran sa problema mo, na wala ka san masabihan san kasakitan na igwa ka sa imong sulod sa puso mo. Amo palugod nimo wala naramdaman si Lord. Kaya inan amo man ang gasin naton, kahuna po naton wala na talaga si Lord, kahuna talaga naton wala sa Ginoo, kay san that time nagpray ka na, Lord, ayaw na Lord pagkuha Lord na akon pamilya, ayaw na Lord pagkuha Lord si mama, si papa, ayaw na Lord pagkuha Lord na akon anak, anakon mga ate, kuya, pero wala kita mahimo kasi that time kasi nagpray ka, kinuha ni Lord sa imo kasi wala po kita mahimuin kasi siya yung may nagmamay-ari ng ating mga buhay. Kaya kung kinuha ni Lord ang mahal natin sa atong mga buhay, I know masakit mawala sa mahal sa buhay, pero wala po kita mahimo kasi si Lord po ang may-ari ng ating mga buhay. Kaya kung that time nagpray ka kay Lord na nailugod ko, kailangan ko ka Lord, wala mo lugod akong ginasabat, tulo lang po ang answer ni Lord, yes, no, and wait. Kaya kung nagpray ka that time na pinagpray mo na, Lord, paayuha ako pero hindi mo ako pinaayo, ibig sabihin may purpose ang Panginoon kung bakit mo naagihan na problema. Baka yung problema mo naranasan mo na may karamdaman ka, hindi para na sinasay mo sa Ginoo, kasi paano mo may nakausap pa ako na isa na brother na nagkasakit siya before, hindi ko na po mention, nabe-bless po ako sa iya, kaya sabi niya, paano mo gimpara na si Lord ang problema, gimpara na si Lord na paano mo maaraman na, for example, may sakit ka, tapos nagpray ka, dili ka pinayos ang Ginoo, pero habang nagpray ka, pinaayos ko na Lord habang nagadugay. Kaya paano mo masasabi sa mga tao, or paano makita sa mga tao sa mundo na di pa nakakilala kay Lord, na wala pa sang Ginoo sa buhay, paano nila masasabi na inang Diyos mo na makapangyarihan kung dili ka makaagay sa sakit. Kaya dito po mga kapatid na ginhatagan ka ni Lord sa sakit para one day magiging testimony mo siya, magiging testimony mo ng karamdaman na igwa kaya na para makita sa mga tao na may Diyos ka, na ang Diyos doktor sa mga doktor, na di mo na kailangan mag-apiki pa sa albularyo, although may kanya-kaya tayong paniniwala, I respect that, pero si Jesus lang talaga po ang tunay na makapangyarihan sa lahat, at si Jesus po talaga yung doktor sa mga doktor. Pero that time ko nagpray ka kay Lord na dili ka pinaayos ang Ginoo because of may gwa kang karamdaman or mahal mo sa buhay, kinuha ni Lord kag dili niya gisabatan nimo prayer, pero dili po dapat na magtampo, kasi ang God aram ni Lord ang makakabuti para sa aton, aram ni Lord the best para sa aton. Kaya ako nagpray kita na ang pinagpray mo na masabi ka, sabi mo makapangyarihan ka, pero ano kay nakuha mo na ako anak, ano kay kinuha mo mahal ko sa buhay, pero di atong kailangan sila pag-experience ang dili maayo, kasi ang Ginoo aram ni Lord ang makakabuti para sa dili para sa kakasama. Kaya kung ada ka maya na sa sitwasyon, di ka man makalihali sa sitwasyon na igwa kaya na may problema ka, may kasakitan ka, may kabiguan kaya na, broken ka man yan na, or ano man ang klase na pain, may silent battle ka, may silent pain, may silent cry ka, or ano man na yung mga ginatago mo na problema, God knows everything about that, kasi wala tayong matatago sa ating Diyos na buhay. Alam ni Lord yung lahat-lahat sa atin. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo. Okay. This really bothered me and I questioned the Lord about it. Yan, nag-bothered siya kapara nag-worry siya, napaisip siya, and ging-question niya ang Panginoon. Kasi kung hain lugod sa time na kuro kailangan ko ikaw, Lord, amo ka palugod, Lord, wara. Kung hain lugod sa time na wara ako malapitan, na ako lang nagaisad, Lord, saka mo palugod ako, Lord, dili wala ka palugod sa akong feeling, kumbaga di mo ako ginsamahan. Alin na mga kapatid, gin-question niya ang Panginoon, na nababothered siya, gin-question niya si God, napapahunga siya, or kapara nangangamba siya, or naku-question niya ang Panginoon na adin sabi ni Lord, adin sabat sa tulisad, this really bothered me and I questioned the Lord about it. Sabi ni Lord, you said that once I decided to follow you, you would walk with me all the way, but I noticed that during the most troublesome times of my life, there was only one set of footprints. Ayan mga kapatid, ang reply ni Lord, ang sabi niya sa kay Lord, sayang mo sa ako, Lord, once naging sunod ko ikaw,
once naging ubay ko ikaw, once na naging tapat ako katotoo sa imo. Sabi niya, didi, nan uupudan mo ako, bisan din ako magkadto, kakaupod, nandili mo ako papabayaan, na once naging sunod ko lang ikaw, once na nag-apiki ako sa imo, once na nag-pray ako sa imo, Lord, pagasabaton mo ako. Pero, sabi niya, kung hain lugod na, grabe ang kahirapan, grabe ang kaguluhan, na igwa siya sa iya buhay, isad na lang lugod na nakita niya na footprints, kapara isad na lang, imbis duha ito siya, si Lord kag siya, amin ni si Lord, nan bakas ng paa sa buhanginan, amin yung paa niya ang pulinin sa kay Lord. Pero nakita niya lugod kung hain lugod sa grabe na kahirapan, kung hain lugod sa sobra na paghihirap niya, kung hain lugod sa sobra na damo siyang karamdaman, damo siyang sakit, na damo siya sa problema sa buhay. Ang palugod niya dili na, ang palugod niya na isa na lang lugod na nakita niya na tamak sa buhanginan na paa. And then ang sabat sang Ginoo, adi pa, only one set of footprints. I don't understand why in times when I needed you the most, you would leave me. Sabi niya, dili ko naintindihan, Lord. Nanulugod kay kun hain lugod na kuro kailangan ko ikaw sa kakapalugod na wara. Kun hain lugod, Lord, na grabe ang kailangan ko ikaw sa kakapalugod, sa kamupalugod ako iniwan. Yay, grabe sa iniwan, no? Pero si Lord, dili siya nagapangbiya. Dili si Lord nagapangiwan sa aton. Kita na lang natawo ang magabiya kay Lord. Sabi gani, kung magtalikod kita sa paglilingkod kay Lord, dili ang Ginoo ang lugay, kundi kita. Kasi ang Diyos gihapon siya. Bisan dili kita magsimba, bisan dili kita magapiki sa iya, Diyos gihapon siya. Nasa tao na lang ina ako, pipiliun ta. Nasa tao na lang ina ako magsunod kita sa Ginoo. Nasa tao na lang ina ako magsimba ka, o ihatag mong buhay mo sa Ginoo, mintas buhay ka pa. Kasi once napatay na kita, dili ka na magamakawa kay Lord na, Lord, habo ko ni Lord sa impyerno, Lord, grabe na hirap. Wala na mga kapatid ko ni judgment na araw na sa paghukom ang pag-abot sa Ginoo. Amen. Kaya mintras buhay pa kita, ihatag nato sa Ginoo nato mga buhay. Mintras buhay pa kita, i-fully surrender nato sa Ginoo ang tanan-tanan. Bisan mahirap, bisan may mga kapigatian, bisan may mga kasakitan sa buhay, i-surrender talaga. Bisan may mga hadlang sa paglilingkod ta sa atong Diyos na buhay, bisan may mga takot sa atong mga puso, na ipag-pray talaga na ipag-pray kay Lord na mawara ina sa aton. Amen. Kagsay po didi, the Lord replied. Ani nag-reply na ang Panginoon sa iya. Kapara sa may mga jowa na sa mga ka-textmate, di ba? Pag nag-text ka mo, of course, mangangamba ka na. Kung ikaw, ito siya ni mo ka-text, di nag-reply, or ito ni mo ginatawagan, di nagasabat, di ba mag-worry kita? Amo man itong tao, nag-worry siya, kapara dili, akala niya wala na si Lord, akala niya nag-iisa na lang siya sa hamon sa buhay, akala niya siya na lang ang nagalaban sa pagsubok na igwa siya. Pero ang sabi ni Lord, nag-reply ang Panginoon sa iya, sabi niya, the Lord replied, my precious child, yan aking anak, napakahalaga kong anak, napakaganda kong anak. I love you, and I would never leave you during the times of your trials and sufferings. When you saw only one set of footprints, it was then that I carried you. Wow, grabe, it's very nice mga kapatid, kasi every time po talaga na may problema ako, every time po talaga na in times of trials, in times of silent battle, silent pain, silent cry, may mga testing sa buhay, may mga kasakitan, may mga sickness na igwa ko naranasan bilangan dito sa mundo. Binabasa ko lang po talaga siyang Footprints in the Sun, kasi sobrang very inspiration, motivation, and then nakaka-bless po talaga to siya na ito na kung sino man siya na tao. And then sabi niya, sabi ni Lord, mahal ko ikaw anak, kag dili ko gad ikaw pagabiyaan na kung sahain lugod sa oras na may kailangan ka sa akon, sa oras na may trials ka, sa oras na may kabiguan ka, sa oras na grabe hirap na igwa kaya na, sa oras na grabe pagsubok, grabe na testing na nag-abot sa buhay mo. And sabi ni Lord, dili ko ikaw ginpabayaan. Nanong kay isa na lang nakita mo na tamaksan, sad na paa na lang ang nakita mo, kasi sabi ni Lord, gikarga ko ikaw, binuhat ko ikaw anak, kapara sa oras ng problema, sa oras ng kasakitan, sa oras ng kabiguan, sa oras ng broken time nimo, broken moments sa nimo buhay, sa oras ng breakdown sa nimo buhay, ada lang si Lord. Akala mo wala si Lord, pero ang tinuod, ada si Lord, gikarga ka lang niya, kapara para dili ka mahirapan, ihatag mo na sa Ginoo ang tanan, para dili ka mahirapan sa sitwasyon mo yan na let's give
all to God. Let's surrender all to Him because God knows everything about us. God knows kung gaano ka nahihirapan right now sa sitwasyon na meron ka ngayon. God knows kung gaano ka nahihirapan sa sakit na meron ka ngayon. And always pray for that because God listens. God hear, and hindi si Lord bungol, dili si Lord buta para dili makita ni mo sitwasyon na yan na. Nagdili si Lord bungol para dili mabatayan ang prayers mo yan na. Kaya pray lang ng pray kasi ipaghahatag ni Lord ang prayers sa tagay sa aton na kung ano man ang gina-prayer mo, kung ano man ang desire sa aton heart ay ipaghahatag ni Lord sa iya perfect timing. Kaya dili bilang pagtatapos dili ka dapat mag-worry kung igwa ka man sa problema yan na. Although bilang sa tao dili may iwasan na dili ka mabalisa, dili may iwasan dili ka minsan magka-problema, pangamba, pero pray mo lang isipon na once na may Ginoo kita sa atong buhay, wala sa pagsubok na di aton makakaya, wala sa kasakitan na nag-abot sa buhay ato na di aton makakaya, kag wala isang pagsubok na ginhatag ang Lord na dili aton makakaya ng kadi aton malampasan kasi tapat si Lord. Dili kaya pagatagaan sa problema na aram ni Lord na di aton makakaya sa katapusan. Ginhatag ni Lord na problema sa imo nimo depression, ani mo anxiety, ginhatag ni Lord sa imo kay aram ni Lord sa katapusan magiging matagumpay ka. Yan imo pagiging overthinker, magiging overcomer ka sana. Ang problema na igo kaya na ma-overcome na sa bulig sang Ginoo. Kaya ayaw ka balaka kung may problema kaya na. Ibig sabihin pag feeling mo wala si Lord pero ada lang si Lord kasi gikarga ka na. Ada si Lord na ada lang siya kaupod mo lang siya, ginalalayan ka lang niya, ginkarga ka lang niya. Ibig sabihin ginkarga ka niya, kailangan ihatag mo lang sa iyang tanan. Kailangan i-surrender mo lang sa iyang tanan. Kasi kung ikaw lang mismo sa diri mo na nagahiwag sa problema mo, nagasi mo, na kaya ko ni Lord, kailangan ni Lord sa likod ko, Lord kailangan sa likod ko, ako nang balas. Kauna mo lang ina siya na kapara, kauna mo lang na kaya mo, pero dinudili ta kaya po, kung wala talagang Ginoo sa buhay ta. Imagine nun ta, di mo, for example, na ginhawa pa kaya na, di ba tao ba yung pagwala na sa ginhawa, ibig sabihin na patay na, ang makita ng mga tao, mga kapatid. Kaya, always pray, always lang kita mag-ampo sa Ginoo, magtiwala sa iya, kag magtiwala sa iya, na bisan gaano man kahirap sa buhay, gaano man kahirap sa sitwasyon na igwa kita, gaano man kadamo ang problema na igwa kita, gaano man may mga kasakitan man, may mga sickness ka man right now, always lang pray kay Lord, kasi lahat ng bagay ay kayang gawin ng Panginoon. Amen? God bless everyone. Thank you for watching. And don't forget to like, shares, and to subscribe my YouTube channel. At po, nag-vlog din po pala ako. Don't forget to like, shares, and to subscribe my YouTube channel, God's Princess, Shema Bandol. And of course, in Facebook, don't forget to sending stars by, you can support me by sending stars. God bless everyone. Thank you for watching, guys. And always pray to Him. Always lang kita mag-pray kay Lord because God listens. God bless you. Bye guys. Thank you for watching. See you in my next live, and I hope you enjoy praying, and word ni Lord is nakatulong sa bagsak sa atin. Okay, mag-prayan na kita. Heavenly Father, Lord, nadamo po na salamat sa iyong salita. Nadamo po na salamat, Lord, sa iyong kaayo na bisan damo man po kayong pagkukulang sa iyo na bisan damo man po kayong pagkakasala sa iyo na bisan yung mga times, Lord, na nagatampo kami sa iyo. May mga times, Lord, na di na po kami nagaampo. May mga times na di po na kami nagbasa sa Bible. May mga time man po pa na ginatamad na kami. May mga time man po pa ngayon na wala na kami sa pag-asa sa aming buhay. Pero salamat, Lord, kay ada ka lang po pero para sa amon, para palakason kami, para i-remind kami, para i-comfort kami, na i-remind kami, Lord, na ada ka lang permi sa amon, permi ka naman kaupod ka, gina-comfort mo kami, Lord, kaya nakakayahan naman ang na problema because of you, Lord. Kasi kung dili po dahil sa imo, Lord, dili po naman makakaya ang tanan. Kaya damo na salamat, Lord. I pray God sa amon, Lord, na nakaroon na sa problema, dili ko po aram ang problema sa tagaysan, ikaw lang po nakaaram sa tanan sa amon, mula ulang hanggang talampakan, kaya alam mo kami, Lord, sapagkat wala po kayo may tago sa imo, Lord, kay Diyos ka po. May mga ginatago-tago man kami sa kapwa namin, may ginatago-tago man kami sa among pamilya na dili man na makita, pero ikaw, Lord, nakikita mo po ang tanan sa amon, kaya buligan niyo po kami, Lord, patawarin niyo po kami sa tanan na amon na himo na sala. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you guys for watching. God bless everyone. So, next time na po ako mag-live selling, ha? God bless everyone. Thank you for watching, guys.